So mga kapadyakeros, so magandang umaga, magandang gabi sa inyo lahat. At ito po yung nagtatry po ako mag-record. Ang ginagawa ko po yung nagtatanggal ng bottom bracket. At akin po ililinisan at titingnan pa ang serial number kung ano pong klaseng ng ceramic bearing ito. At gusto ko po siyang palitan, anong code niya po. So nalaman ko po yung code niya is 3724. So yan po, medyo hindi na tayo nakakakita. Bakas po natin, yan, linisan, bakas ulit. Yung isang bearing, yung dalawang bearing na nabaklasan, linisan ulit, linisan yung bottom bracket, tapos yun, linisan ng bearings, tsaka yung mga cover. So yun, binacuum para mag-dry, tapos ayan, ginamitan ng tissue, tapos try test na, tapos na linisan ng maigi. So chinecheck na natin kung sino po yung hindi na po matining. So yung hindi na po matining, yun po ang ating papalitan. Sa baba po ang siyang hindi matining. So meron na po siyang slightly damage because of kalumaan baka, or I don't know what really happens to that bearing, or baka nagkaroon po ng erosions, ng mga debris sa napasukan po. Hindi natin kahit tiny debris, so nagkaroon po ng gasgas sa loob. So okay lang po, okay pa naman po yung tining niya, tining pa naman, pero I'm quite not satisfied. This is because po ay nararamdaman ko na pag nagpapadyak po ako, pag natagal na po yung padyak, doon na po ninyo nararamdaman na nagkakaroon na po siya ng gas-gas, tumatunog ng gano'n. So yun, nabalik ko na po, bago nilagyan ko na po ng ano yan, ceramic ceramic grease. So binalik ko na siya, yan na po, at pinapantay ko po, pantay na po ba. So yun, pagpila po natin ang dandahan yan, hinahanap ko po yung handle dyan dahil nawala yung isang handle. Ayun, kita na. So ayan, pagpita na po natin. So by the way po, first time ko pong gumawa nito, first time ko pong mag-remove ng bottom bracket, tapos first time ko rin pong mag-install. So sinunod ko lang po yung manual, may manual guidelines po yung yung tools. So doon po ako nagbase. Sa kagandahan sa tools na to po ay 2-in-1 na po siya. Pwede na siya pang remove, hindi ka na kailangan magpukpok pa mag-remove. Yung iba kasi po pukpukin mo pa. So it's not so good, no? For me, it's not advisable na pukpukin mo kasi minsan magkaroon ng damage yung frame. So ayan na. Mas maigi pa used ganito pong tool, parang pulley tools po siya. Ang ganda ng tools na yan. Recommended ko po talaga yan. Ang brand ng tools po niyan ay ano nga ba? Ang tools na to Moxie bottom bracket removal and installation tools. Yun, medyo okay na po siya. Actually okay naman po siya. Okay yan. So pag napadyak mo na, doon mo na talaga with mga 3 times siguro, 5 times. So tingnan natin kung may mga changes po na ginawa ako. Malalaman po natin sa mga 5 rides natin. I-review po natin yan kung ano pong maging mangyayari. Kasi kapag nasa low gear, sa high chain ring ako, doon ko na po nararamdaman yung pinapersa ko na po siya, lalo na kapag gusto mo nang mabilis tatakbuhan, 40 average now. So doon mo na nararamdaman yung ganun. So yun, hopefully mawala po yan sa paglinis ko. But nag-order na po ako ng pampalit niyan. So within this month siguro ay darating na yun para palitan ko na siya. Yung bearing lang, hindi yung buo. Wala tayong pera pang palit sa buo. Bearing lang talagang papalitan ko dyan. So for a while okay naman, maganda ng ikot, responsive naman siya. So yun na po, God bless.